Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, ay tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong reaksyon tungkol nga po dito sa hindi mamatay-matay na issue po kay Kalingap Edu. So dito marami na po tayong nabasang mga komento, kuro-kuro po ng ating mga kasamahan ng mga reactors tungkol po nga dito sa pinag-uusapan na ito. Pero bakit yung mga dati, mga lumang issue po ay binubuhay at hindi namamatay-matay? Ano ba ang nangyari? Ano ba ang nagawa po ni Kalingap Edu at bakit hindi tinatantanan ng usapin na siya po ay nagsisinungaling di umano, hindi nagsasabi ng katotohanan kung ano po ang katotohanan na yan at paniwalang-paniwala itong mga baser na ito, itong mga grupong ito na itong si Kalingap Edu ay may ginagawang kababalaghan sa kanya pong mga beneficiary. At lately nga po mga Kalingap ay sinasabi, ang pruweba, isa po sa pruweba po na sinasabi po ng ating mga baser ay itong Kalingap Edu ay masyadong close, masyadong malapit sa kanya pong beneficiary. Kaya pinaghihinalaan at sa katotohanan daw po mga Kalingap ay nagparty-party pa daw po sila. Inimbita po ni Kalingap Edu ang mga beneficiary na ito at sila po ay nag-overnight o pinatulog sa kanila pong tahanan at sila po ay nagparty-party. Yan po. So yan po yung ating pinakapaksa ngayong araw na ito mga Kalingap. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Mahal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at siyempre kung bagong silip lang po kayo, bagong dating lang po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin po tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega loud shout out sa ating mga kasama po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan siyempre ng ating babutihing Presidente Javier De Leon aka Virador. At ganun din po sa ating mga Kalingap partners, Kalingap charity vloggers na mayroon, lalo na po yung mga nariyan po sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. Okay, so sa mga Facebook pages mga Kalingap ay nakikita po natin yung mga post ng ating mga edu basers. So sinasabi, gusto talaga nilang pabagsakin. Kasi meron doon ako nakita mga komento, mga Kalingap na gusto pong hintayin daw po. Parang nagbibigay babala po na hintayin daw po ang pagbagsak ng kanila pong iniidolo. At yung mga salita po minsan mga Kalingap ay hindi na po maganda. Hindi na po healthy yung mga words na ginagamit po nila mga Kalingap. Mayroon po dyan yung nagsimula. Ibinalik po nila mga Kalingap yung issue na itong early at saka itong si Kalingap Edu ay nanood ng isang concert at sinabi po nila doon yung salitang bembangan. Bembangan doon sa kanya pong kotse. Yan po yung mga parang hindi na po yata maganda naman. Sumobra na po, below the belt na po. Kung mayroon po kayong ayaw kay Kalingap Edu, huwag kayong magsalita na o huwag kayong sumuporta. Huwag kayong manood. Yun lang naman po. Pero sa pagkakaunawa po natin mga Kalingap ay maaring itong mga against na ito ay sila yung mga sumusuporta rin. Sumusuporta rin po sila sa EDSI at maaaring sila po ay hindi nasisiyahan o sila po ay nalulungkot. Kaya maaring sila po ay nalulungkot na itong pinapalabas po kasi nila dito mga Kalingap na itong si
Kalingap Edu ay niluluko niya itong si Baby Beyonce. So ito po siguro yung dahilan mga kalingap na hindi tapat itong si Kalingap Edu kay Baby Beyonce. Bakit may mga ganitong lumalabas? So kamakailan lamang po doon sa ating upload ay may nagkomento po doon mga kalingap at nariyan po sa ating monitor at sinasabi kasi gumamit pa tayo ng maikling video clip na mula po kay Birador at sinabi nga po dito, in-address po niya itong komento niya po doon sa ating upload. Sabi niya, Birador, panoorin mo ang night party ni Edu sa room niya, year-end party. Sobrang yan. So, yung salita na sobrang hindutan. Yan. Naku, Diyos Maria Santissima. Anong klase mga tao ito mga kalingap, So, panoorin mo night party ni Edu sa room niya. Sa room daw, year-end party, sobrang hindutan, early, Edu consented or sa mama niya. Parang ibig niya sabihin dito mga kalingap ay kinukonsinti niya. Kinukonsinti daw po ng kanya pong pangmagulang po ni Kalingap Edu sa mga nangyayari doon sa year-end party na yan mga kalingap. Malandi Benny Edu inuwi. Pinatulog ni Edu sa room niya. Malandi, mahihindutin, early baboy, pandak. Malandi, sobra naman po mga kalingap. Hindi na po ito maganda. Kung may galit po kayo sa isang tao, huwag naman po ganitong mga kalingap. Sabi ko nga, kung kayo ay may tampo, may galit dahil para kayong niloloko, para kayong, yun po siguro ang naiisip natin dito, parang niloloko po sila ni Kalingap Edu dahil hindi nagsasabi ng katotohanan, pero matagal na pong issue ito na sinasabi naman pong wala itong katotohanan. So maaari, kasi mayroon dun yung sunod po dyan na sa nakikita po niyang komento mga kalingap, sinasabi na dapat daw kasi ay itong si Kalingap Edu ay iwasan ang ganong closeness. Iwasan po niya itong mga beneficiary na dinadala kung saan-saan. Siguro naman po, kaya ganito po ka-close itong si Kalingap Edu sa kanya pong beneficiary ay sapagkat na gusto po naman niyang siguro ipadama. Gusto po niyang iparanas sa mga beneficiaries na ito ang mga bagay na hindi po nila naranasan nung hindi pa po sila beneficiary po ni Kalingap Edu. Kagaya po nitong year-end party. Wala akong nakikitang masama. Kung marami sila, hindi lamang po siguro naman si Early ang kasama po doon sa year-end party na pinatulog po diyan sa bahay po ni Kalingap Edu. Alangan naman na with the presence of other people ay gagawa sila po ng milagro at nandun din pa yung mga magulang po ni Kalingap Edu. Sila ba ay papayag na may mangyaring ganon? So iyon po siguro yung dahilan kung bakit napaka-close po ni Kalingap Edu sa kanya pong beneficiary ay sapagkat gusto po niya sigurong iparanas sa mga batang ito, sa mga beneficiary ito, ang mga bagay-bagay na hindi po nila kayang danasin kung walang mga sponsor na tumutulong po kay Kalingap Edu upang maisakatuparan ang mga ganitong pagdiriwang o mga ganitong event. Hindi po ba mga Kalingap? Ay nako, napakaraming alam po talaga ng mga baser. Parang gustong-gusto po nilang paniwalain tayo na sila po ay may pinanghahawakan na pruweba o proof na totoo yung kanila pong sinasabi. Parang akala mo naman po ay mga kamag-anak o mga kapitbahay po sila ni Kalingap Edu na alam po nila yung mga nangyayari sa kapaligid po ni Kalingap Edu. Huwag naman po, pakiusap po sa ganitong ginagawa po ng mga baser na ito na gustong pabagsakin si Kalingap Edu, lalong tumatatag po ang channel po ni Kalingap Edu. Kasi matagal na po yan, established na po yan mga Kalingap. Hindi na po ninyo yan, hindi nyo na po masisiraan pa o hindi na po ninyo mapapaniwala pa ang mga taga-suporta po ng EDSI at supporter ni Kalingap Edu. So,
tigilan na po. Kung wala rin lang po yung pinanghahawakan o kayo naman po ay inutusan lamang, baka kayo po ay inutusan lamang na ito po ay gawin po ninyo upang pabagsakin sa kagustuhan na ayaw po ninyong mag-progress ang relasyong wifey and hubby. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at muli pinapakiusapan po kayo na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganoon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.